Hindi lahat ng kalsada ginawa para maging ligtas. May mga daan sa mundo na isang maling liko lang, diretso ka sa bangin. May mga highway na nawawala sa ilalim ng dagat at may mga ruta na kahit ang mga insurance company mismo ayaw kang payagang dumaan. Sa video na ito pupuntahan natin ang ilan sa pinakamapanganib na roads sa planeta. Mula sa makikitid na mountain passes ng Himalayas hanggang sa mga disyertong walang kahit anong rescue service sa loob ng daan-daang kilometro. At habang tumatagal ang listahan, mas lalo mong maiisip bakit may mga taong handa pa ring dumaan dito. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Guoyang Tunnel Road, China. Matatagpuan ang Guoyang Tunnel Road sa kabundukan ng Taihang Mountains sa probinsya ng Henan. Bago maitayo ang tunnel, halos imposible ang paglabas-masok ng mga residente sa baryo ng Guoyang. Ang tanging daanan noon ay isang matarik na hagdang inukit mismo sa bangin kilala bilang Sky Ladder. Noong early 1970s, paulit-ulit umanong humingi ng tulong ang mga residente sa government para magkaroon ng maayos na kalsada. Pero ayon sa mga ulat tungkol sa kasaysayan ng lugar, hindi ito agad nabigyan ng pondo o approval. Kaya ang ginawa ng mga taga-baryo, sila mismo ang gumawa ng paraan. 13 residente ang nagsimulang maghukay ng tunnel sa gilid ng bundok. Wala silang formal engineering training, wala ring modernong kagamitan. Martilyo, carving tools at simpleng steel tools lang ang gamit nila habang nakasabit sa gilid ng bangin. Tumagal ng halos 5 taon ang proyekto. Noong 1977, opisyal na nabuksan ang tunnel at kahit hanggang ngayon kilala pa rin ito bilang isa sa pinakamapanganib na kalsada sa China. Hindi pantay ang daan at makipot ang ilang bahagi. May mga blind corner na halos walang visibility at sa gilid mismo ng tunnel may malalaking butas na nagsisilbing bintana palabas ng bangin. Kapag may kasalubong kang sasakyan sa maling parte ng tunnel, kailangan minsan umatras ng malayo para lang makadaan pareho. Pero sa kabila ng panganib, naging simbolo rin ito ng survival at determinasyon ng buong baryo. Dahil kung hindi ginawa ng mga residente ang tunnel na yon, posibleng tuluyang nahiwalay sa mundo ang kanilang komunidad. Passage du Gua, France. Ang Passage du Gua ay isang mahigit 4 na kilometrong kalsada na nagdudugtong sa mainland France at sa isla ng Noirmoutier. Sa low tide, mukha lang itong normal na coastal road. Pero ilang oras lang ang lilipas, tuluyan itong lulubog sa tubig ng Atlantic Ocean. 2 beses itong nangyayari bawat araw. Ayon sa local authorities sa France, may eksaktong oras lang kung kailan ligtas dumaan dito. Kaya may mga tide schedule at warning signs sa magkabilang dulo ng kalsada. Pero kahit kumpleto ang babala, may mga motorista pa ring natatrap. Sa iba't ibang bahagi ng Passage du Gua, may matataas na rescue towers na itinayo para sa mga naiipit habang tumataas ang tubig. Umaakyat doon ang stranded drivers habang naghihintay ng rescue boat o paghupa ng dagat. Sa aerial view, para talagang parang nilulunok ng karagatan ang buong highway. Pero nakakagulat, ginagamit pa rin ito hanggang ngayon. Kahit mayroon ng modernong tulay na ginawa noong 1970s para mas ligtas na makatawid papunta sa isla, marami pa ring turista at locals ang pinipiling dumaan sa Passage du Gua dahil mas maikli at mas scenic ang ruta. Tianmen Mountain Road, China. Mula sa ibaba, parang guhit lang ang kalsada habang paikot-ikot itong umaakyat sa gilid ng napakatarik na bundok sa Hunan Province. Pero kapag binilang mo ang bawat liko, saka mo maiintindihan kung bakit sikat ito sa buong mundo. 99 na hairpin turns. Ang Tianmen Mountain Road ay umaakyat ng higit 1,000 metro mula sa valley floor papunta sa tuktok ng bundok. At habang pataas ka ng pataas, pakiramdam mo parang unti-unting nawawala ang lupa sa ilalim ng sasakyan. Isa sa pinakasikat na destinasyon doon ay ang Tianmen Cave o mas kilala sa tawag na Heaven's Gate. Isa itong napakalaking natural opening sa mismong bundok. Ayon sa mga historical records sa China, nabuo ito matapos gumuho ang bahagi ng cliff noong 3rd century AD. Sa sobrang laki ng butas sa bato, kitang-kita raw ito mula sa syudad kapag malinaw ang panahon. Dahil dumami ang tourist sa lugar, kinailangan ng mas malaking access road papunta sa bundok. Kaya noong early 2000s, ginawa ang modernong mountain highway na ginagamit ngayon. May mga bahagi na sobrang tarik ng akyatan na parang nakatingala na ang buong sasakyan. Sa ilang liko, manipis lang ang guardrail. At sa ibang section, bangin agad ang nasa gilid. Kapag umuulan o mahamog, mas lalo pang bumababa ang visibility. Pero mas nakakagulat, araw-araw pa ring dumadaan dito ang malalaking tourist buses na puno ng pasahero. Habang ang driver ay isa-isang nilalampasan ang 99 na matatarik na liko,
Ang karamihan sa sakay tahimik lang na nakahawak sa armrest. At kahit delikado tingnan, naging popular venue rin ito para sa stunt driving at racing exhibitions. May ilang professional drivers pa ngang nagtangkang tapusin ang buong ruta sa napakabilis na oras. Pero para sa ordinaryong tao, sapat na ang simpleng pagbaba o pag-akyat sa bundok na ito para maramdaman kung gaano kaliit ang sasakyan kumpara sa laki ng bangin sa paligid. Trollstigen, Norway, may isang mountain road na parang ginawa para sa fantasy movie. Makikitid na daan, matatarik na bundok, malalakas na waterfalls, at snow walls na mas mataas pa minsan kaysa sa mismong sasakyan. Ito ang Trollstigen na ang ibig sabihin ay Troll's Ladder. Ang buong road ay may serye ng 11 hairpin bends habang paakyat ng bundok. Sa ilang bahagi halos single lane lang ang lapad at dahil dikit mismo sa bundok ang daan, may mga area na vulnerable sa rockfall at avalanche. Ayon sa Norwegian authorities, isinasara ang Trollstigen malaking bahagi ng taon dahil sa snow, yelo at matinding weather conditions. Karaniwan lang itong nagbubukas ulit bandang late spring or early summer. Ang Stigfossen Waterfall ay bumabagsak direkta malapit sa road. Sa panahon ng snowmelt, sobrang lakas ng tubig na may mga bahagi ng kalsada na permanenteng basa at minsan tinatawid mismo ng rumaragasang agos. Sa madaling salita, nagdadrive ka na nga sa makitid na bundok, may waterfall ka pang kasabay. Nagsimula ang konstruksyon ng road noong panahon ng Great Depression bilang malaking public works project sa Norway. Gumamit noon ng dynamite at manual labor para mahukay ang ruta sa gilid ng bundok. Noong 1936, opisyal itong binuksan. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakabinibisitang tourist routes sa bansa. May viewing platform pa sa itaas kung saan kitang-kita mo ang buong zigzag road habang bumabagsak ang waterfall sa gilid ng bundok. At kahit modern at well-maintained ang Trollstigen, hindi nawawala ang panganib. Skippers Canyon Road, New Zealand. Sa New Zealand, may isang kalsada na kahit ang mga insurance company mismo ay ayaw panagutan. Hindi ito abandoned road, hindi rin ito illegal route. Tourist destination pa nga ito. Pero kapag dinala mo roon ng rented na sasakyan mo, posible raw na automatic mawalan ng bisa ang insurance coverage mo. Ito ang Skippers Canyon Road. Matatagpuan ito malapit sa Queenstown sa South Island ng New Zealand. Isang makitid na gravel road na nakadikit mismo sa gilid ng bangin habang sinusundan ng matarik na gorge ng Shotover River. Noong Gold Rush era noong late 19th century, ginawa ang daan para maabot ng mga minero ang mga mining settlement sa loob ng kanyon. Gamit lang noon ay pala, piko at dinamita habang hinuhukay ang ruta sa gilid ng matitigas na bato. Kapag may nakasalubong kang sasakyan sa maling parte ng daan, minsan kailangan mong umatras ng daan-daang metro habang nasa gilid ng bangin ang kalahati ng gulong mo. At dahil loose gravel ang surface, isang maling preno lang pwedeng mag-slide ang sasakyan. Pero ang pinakaiba ng Skippers Canyon kumpara sa ibang dangerous roads sa mundo, hindi lang takot ang problema rito, kundi pera. International brands, madalas naka-exclude sa insurance coverage ang road na ito dahil sa taas ng risk. Ibig sabihin kapag nadisgrasya ka rito gamit ang rented vehicle, posible kang personal na managot sa damage at recovery cost. Sa halip sumasama sila sa guided tours, gamit ang specialized four-wheel drive vehicles at experienced local drivers na kabisado ang bawat kurba ng kanyon. At ayon sa maraming bumibisita, ilang minuto pa lang sa biyahe, maiintindihan mo na agad kung bakit ayaw itong sagutin ng insurance companies. Fairy Meadows Road, Pakistan. Ng Fairy Meadows sa Pakistan. Kapag nakita mo ang lugar, may isip mong parang postcard lang. Malawak na berdeng damuhan, makakapal na pine forest, at sa likuran nakatayo ang napakalaking bundok ng Nangaparbat sa Himalayas. Pero bago mo marating ang view na yon, kailangan mo munang lampasan ang isa sa pinakadelikadong mountain road sa Asia. Nagsisimula ang ruta sa Raikot Bridge, malapit sa Karakoram Highway. Mula roon, sasakay ang mga bisita sa local jeeps na kayang umakyat sa makitid at batuhang daan paakyat ng bundok. Sa ilang bahagi, halos kapantay lang ng lapad ng jeep ang mismong kalsada. Sa isang side pader ng bundok, sa kabilang side diretso pababa sa napakalalim na bangin ng Indus River. Walang concrete barrier, walang guardrail, at kadalasan puro loose dirt at bato lang ang ilalim ng gulong. Ayon sa iba't ibang ulat tungkol sa tourism at road safety sa rehiyon, local drivers lang ang karaniwang pinapayagang bumiyahe rito dahil kailangan kabisado nila ang terrain at kondisyon ng bundok. At kahit experienced na ang mga driver, mabagal at maingat pa rin silang magmaneho. Regular ding nagkakaroon ng landslide sa lugar, lalo na pagkatapos ng ulan o snowmelt. At may mga pagkakataong mano-manong nililinis lang ng workers ang natabunang bahagi ng daan para muling madaanan.
Sa ibabaw ng landscape nakatayo ang Nanga Parbat, ang 9th highest mountain sa Earth. Kilala rin ito sa palayaw na Killer Mountain dahil sa matinding difficulty at dami ng aksidenteng nangyari rito sa kasaysayan ng mountaineering. Noong 2013 ayon sa Associated Press at iba pang international reports, inatake ng armadong grupo ang isang mountaineering base camp sa Nanga Parbat area at bumatay ng ilang foreign climbers at local guides. Kaya sa lugar na ito, hindi lang bundok ang nagbibigay ng panganib. Minsan pati mismong pagpunta roon ay isa ng survival challenge. Kolyma Highway, Russia. Sa silangang bahagi ng Russia may highway na hindi lang kinatatakutan dahil sa snow, putik o lamig. Kilala ito dahil sa mga taong hindi na nakauwi matapos itong maitayo. Ito ang Kolyma Highway, mas kilala sa pangalang Road of Bones. Mahigit 2,000 kilometro ang haba ng rutang ito na tumatawid sa ilan sa pinakaliblib at pinakamalamig na lugar sa Siberia at Russian Far East. Sa taglamig, kayang bumagsak ang temperatura rito ng lampas -50 degrees Celsius. Noong 1930s hanggang 1950s, itinayo ang malaking bahagi ng Kolyma Highway gamit ang forced labor mula sa Soviet Gulag system. Ayon sa historians at iba't ibang research tungkol sa Soviet labor camps, libo-libong prisoners ang ipinadala sa rehiyon para magmina ng ginto at gumawa ng infrastructure sa ilalim ng matinding kondisyon. Maraming namatay dahil sa gutom, sakit, sobrang lamig, overwork at brutal na treatment sa mga labor camps. Hindi eksaktong magkapareho ang estimate ng historians sa kabuuang bilang ng mga namatay, pero malinaw sa mga historical records na napakalaki ng human cost ng proyekto. At dito nanggaling ang palayaw na Road of Bones. Sa summer natutunaw ang permafrost sa ilalim ng lupa, kaya nagiging makapal na putik ang ilang bahagi ng daan. May mga truck na ilang araw na stuck habang naghihintay ng rescue o pagkatuyo ng kalsada. Sa winter naman nagiging parang yelong disyerto ang buong ruta. May mga lugar na daan-daang kilometro ang pagitan bago ka makakita ng gas station, repair shop o ospital. At sa maraming section wala ring signal ang cellphone. Sa tabi ng ilang bahagi ng highway, makikita pa rin umano ang mga lumang abandoned gulag camps, mga sirang barracks, watchtowers, at mga gusaling unti-unti ng nilalamon ng kagubatan. Parang tahimik na paalala ng presyong ibinayad ng mga taong napilitang magtayo ng kalsadang ito. Dahil sa Road of Bones, hindi lang kalikasan ang kalaban mo, kasama rin ang bigat ng kasaysayan. Canning Stock Route, Australia. Sa Australia, may ruta na hindi sapat ang simpleng mag-full tank ka bago bumiyahe. Dahil kapag nagkamali ka ng computation dito, pwedeng wala ng susunod na gas station sa loob ng halos 2,000 kilometro. Ito ang Canning Stock Route, isang napakahabang desert track na tumatawid sa ilan sa pinakatuyo at pinakaliblib na bahagi ng Western Australia. Ang ruta ay dumadaan sa Great Sandy Desert at Gibson Desert, dalawang lugar na kilala sa matinding temperatura at sobrang hirap na terrain. At kahit tawagin itong route, hindi ito road sa normal na kahulugan. Sa maraming bahagi, bakas lang ito ng dating gulong sa buhangin. Walang asphalt, walang street lights, walang cellphone signal. At sa napakahabang distansya, wala kang makikitang bayan o emergency services. Kaya para sa mga bumabiyahe rito, mas kahawig ito ng survival expedition kaysa road trip. Ayon sa kasaysayan ng ruta, ginawa ito noong early 1900s sa pamumuno ni Alfred Canning bilang cattle route papunta sa southern markets ng Australia. Nagpatayo sila ng dos-dosenang balon sa kahabaan ng disyerto para magkaroon ng water source ang mga hayop at travelers. Hanggang ngayon ilan sa mga lumang balon na iyon ang ginagamit pa rin bilang pangunahing reference points sa ruta. Pero hindi lahat ng tubig doon ligtas inumin. May ilang wells na maalat, kontaminado o halos sira na. Kaya ang mga experienced travelers may dala talagang water purification equipment bilang bahagi ng survival gear. Isa pa sa pinakamahirap na kalaban dito ay ang sand dunes. Mahigit 800 dunes ang kailangang tawirin ng mga sasakyan. Sa ibang bahagi, kailangang bawasan ng tire pressure para hindi bumaon ng gulong habang umaakyat sa malalambot na buhangin. At kapag na-stuck ka sa ilalim ng 45-degree heat ng Australian desert, pwedeng ilang oras kang naguhukay sa ilalim ng araw para lang makaalis. Pero kahit ganun kahanda, malinaw pa rin ang realidad sa Canning Stock Route. Kapag nasa gitna ka na ng Australian desert, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang sasakyan mo. Dahil sa lugar na iyon, ang kalikasan pa rin ang may kontrol. Darien Gap, Panama at Colombia. Matatagpuan ito sa pagitan ng Panama at Colombia. Sa mapa, parang maliit lang na puwang. Pero sa totoong buhay, isa itong kombinasyon ng makapal na rainforest, putikang swamp, matatarik na bundok, ilog at napakadelikadong terrain.
At sa loob ng maraming dekada, nabigo ang iba't ibang plano na gawing tuloy-tuloy ang highway sa bahaging ito. Hindi lang dahil mahirap magtayo ng kalsada, kundi dahil mismong kalikasan ng parang tumututol. Ayon sa environmental studies at reports tungkol sa rehiyon, isa ang Darien Rainforest sa pinaka-biodiverse ecosystems sa mundo. Tahanan nito ng maraming wildlife at indigenous communities na matagal nang naninirahan sa lugar. Kaya matagal ding naging kontrobersyal ang ideya ng paggawa ng permanenteng highway rito dahil sa posibleng environmental destruction at epekto sa lokal na komunidad. Pero bukod sa kalikasan, may isa pang dahilan kung bakit kinatatakutan ng Darien Gap: armadong kriminalidad. Ayon sa international reports at government warnings sa mga nakaraang taon, matagal nang ginagamit ang ilang bahagi ng rehiyon ng smugglers, traffickers at armed groups dahil sa sobrang hirap kontrolin ng terrain. At nitong mga nakaraang taon, naging isa rin ito sa pinakamapanganib na migrant routes sa mundo. Ayon sa United Nations agencies at humanitarian groups, may mga namamatay sa ruta dahil sa pagod, sakit, pagkalunod sa river crossings o karahasan habang nasa loob ng jungle. At dahil napakalawak at masukal ng lugar, hindi lahat ng nawawala ay natatagpuan. Noong 1970s, may mga pagtatangkapang suportahan ang paggawa ng daan sa rehiyon. Pero ayon sa historical reports, umatras din ang proyekto dahil sa sobrang hirap ng terrain, disease risk at napakalaking gastos. Hanggang ngayon nananatiling putol ang Pan-American Highway sa bahaging ito at baka iyon mismo ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang rainforest. Dahil may mga lugar sa mundo na kahit gaano kalakas ang teknolohiya ng tao, hindi pa rin lubos na nagpapasakop sa atin.